sa dinami-rami ng ibon sa kagubatan. Jackpot daw kapag ang ibong ito ang nasilayan. Sir, dito ka sir. Oh my gosh. Higit 7,000 ektarya ng gubat ang teritoryo ng kada pamilya ng Philippine Eagle. Sa lawak nito, susubukan naming makita ang pugad ng isang pamilya ng agila sa Maragusan, Davao de Oro. Itinuturing na ancestral domain ng mga katutubong Mansaka ang bundok ng Candalaga. Sinusulong din na maging critical habitat ito dahil sa angking likas na yaman nito. Taong 1990 nang unang namataan daw ang mag-asawang agila rito. Pero palaisipan ng mga eksperto kung nasaan ang pugad nito. Today, we will start climbing the mountains para ma-witness natin yung pagtatag sa Philippine Eagle dito sa Maragusan. Before that, kailangan natin mag-ritual. Parang ito ay sign ng pagbibigay paalam, pag-akyat ng bundok para maging safe tayo at saka yung mga hinihiling natin makita, ay matulungan tayong makita. Yakay na kauno nining pagbibinta. Desi nila ko to. Salamat. We are going with high spirits and sana maging successful yung ating goal dito. Unang beses nating sumama para makapaglagay ng GPS sa mga agila. Kaya sa aming pag-akyat, matarik man at malayo, bitbit natin ang pag-asa na magawa ito. Aabutin daw ng halos 2 oras bago namin marating ang observation post kung saan namin aabangan ang mga agila. Lahat ng pagod na ito para sa ating haring agila, the Philippine Eagle. Patuloy nating protektahan, pag-aaralan para lalong mag-survive siya. Kasama namin ang grupo ng isa sa senior biologist ng Philippine Eagle Foundation or PEF, si Ron. Sa bisa ng gratuitous permit mula sa DENR, pinapayagan ang PEF na magtag o maglagay ng GPS tracker sa katawan ng agila. Paraan nila ito para ma-monitor at mapag-aralan ang galaw at teritoryo ng mga agila. Unti na lang. Oh no! Ron! May maigit! Lalo ko, malayo pa. Finally! Hey, Doc. Kumusta naman kayo? Okay lang. Things are good? Ay, ganun. Dalawa sila. Sinasanay rin nila ang mga forest guard at LGU para maging katuwang nila sa monitoring at pag-aaral ng mga agila sa wild. Dito ginagawa yung observation. Dito tayo prepesto. Napakahalaga na makita natin ang lugar kung saan namumugad ang Philippine Eagles. Ang Philippine Eagles ay very loyal sa kanilang mga nesting sites. In fact, itong mga nest sites ay ancient or mga matatanda na mga nesting sites. Paulit-ulit itong ginagamit ng mga Philippine Eagles across generation. At kapag hindi mo sila naprotektahan, dyan din sila pwedeng barilin at hulihin ng mga tao. Ang Philippine Eagles kasi ay very dependent sa nesting site para ma-produce ang mga susunod na lahi ng Philippine Eagles. Hopefully malagyan ng GPS tracker ang bawat inakay na mabuo para masubaybayan natin siya at maprotektahan natin. Pero magtagumpay kaya kami sa aming misyon? May narinig kami mga ibang ibon, yung tarik di Cornbill. Minsan itong mga ibon nito, mga warning allies. Nag-iingay sila pagka papalapit na yung Philippine Eagle. Maya-maya pa,
ang aming nga ispatan, hindi na tariktik, hindi ang inaasam naming agila. Nasa ibaba na puno. Tapos, kita mo yung Dok, yung isang puno doon. Mula sa aming pwesto, hinala nila ito ang inang agila. Hanggang sa dahang-dahang itong humarap sa amin. Oh my gosh, we got it. Swerte tayo dahil first day pa lang natin. Naspatan natin yung Philippine Eagle, ano? Ito yung nanay daw, ano? Yun yung anak nandun. Hahatiran niya ng pagkain yan kung meron siyang nakuha. The big question is, ano yung prey niya? Kahit umaambon, steady lang siya. Ang ganda ng perch niya. Ang lapad ng likod. Cool. So majestic. Our Philippine Eagle. Sa Pilipinas, mayroong 200 pares ng Philippine Eagle na naitala sa Mindanao ayon sa pag-aaral noong 2023. Kaya nananatiling critically endangered ang Philippine Eagle. Dito sa Mount Candalaga, na-discover ang isang pamilya ng Philippine Eagles. It's a new record. For the first time, finally nakita natin yung pugad. Matagal ding panahon na nakikita ang mga lumilipad na agila, pero ngayon lang Abril ng 2025, finally nakita ang pugad at meron itong laman na isang inakay. Isa ito sa pinakabagong nest site na kanilang natuntun. Sana malure na natin sa trap yung anak at malagyan natin ng transmitter. Sa kabila ng nakakaalarmang banta sa pagkaubos ng mga agila, may poging agila na willing mag-donate ng kanyang similya para maparami ang kanilang lahi. May tuturing na celebrity nga itong si Vigo. E paano ba naman? Ang larawan niya ay makikita sa bagong 1,000 pesos ngayon. Pero ang kanyang one and only love, hindi isang agila, kundi ang caretaker na si Dominic. Maging successful kaya ang pagpaparami ni Vigo ng kanyang lahi? Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.